Praise you, Jesus. Purihin ng Diyos. Salamat sa Panginoon. Anumang pagsubok, anumang suliranin, mapalad tayo sapagkat meron tayong matatawagan. At yung ating matatawagan ay ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, makapangyarihan sa lahat, nagbigay ng buhay sa atin. At purihin ng Panginoon. Sa umagang ito, awitan natin ang Diyos ng isang awit. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Ang pag-iingat niya ay laging laan. At purihin ng Panginoon kung maranasan man natin na mapahamak yung ating katawan dahil sumusunod tayo sa Panginoon, mapalad pa rin tayo sapagkat iniingatan ng Diyos ang ating mga kaluluwa. Kaya purihin ng Diyos ang pinaglalagakan ng ating pag-asa na siyang mag-iingat ng ating mga kaluluwa tungo sa buhay na walang hanggan. Sa panahon ng mga pagsubok sa buhay. Hallelujah! Purihin ng Diyos ang Ama ng ating Panginoong Yesus, sa Kanya ang lahat ng papuri, ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagsamba. Sige, purihin muna natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise you, Jesus. So, Junel, sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa Diyos ako'y at tumugon siya na nagmamahal sa lahat, at ako'y itinaas. Isa pa, sa panahon ng pagsubok sa buhay, sa Diyos ako'y tumawag, agad tumugon siya na nagmamahal sa lahat, at ako'y itinaas. Hindi ako pinabayaan, ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kailan, hindi nagkulang. Pag-ibig niya'y walang kapantay. Tataas, itataas kaniyang pangalan. Papuri ko sa Diyos ibibigay. Dakila ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hindi ako pinabayaan, hindi ako pinabayaan, ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kailan, hindi nagkulang. Pag-ibig niya'y walang kapantay. Tataas, pinabayaan. Hallelujah. Hindi ako pinabayaan, ang pag-iingat niya'y laging laan. Kahit kailan, hindi nagkulang.
pag-ibig niya'y walang kapantay. Itataas Kaniyang pangalan, papuri ko sa Diyos ibibigay. Dakila ang Panginoon. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Thank you, Lord. Salamat sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi nyo kailan kami pinabayaan. Hindi nyo kailan pa man kami pinabayaan. Salamat po. Lagi naming nararanasan ang inyo pong tulong, ang inyong mga gawa, lalong higit sa kapakanan ng pangkaligtasan ng aming mga kaluluwa. Salamat po, O Diyos. Kumisan may mga dumarating sa buhay namin na hindi namin maintindihan. Mga sitwasyon na mahihirap. At iniisip namin, pinababayaan nyo kami. Pero hindi totoo. Alam nyo ang ginagawa ninyo. Ang lahat ng ito ay makatutulong para sa aming kaligtasan. Ang lahat ng ito ay makakatulong para lalong mabigyan ng parangal ang pangalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Sa umagang ito, patuloy na ilagay niyo sa aming puso at kaisipan ang tamang layunin ng aming pananampalataya. Walang iba kundi ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Maraming salamat po, purihin ang iyong dakilang pangalan. Patuloy kaming umaasa sa pag-asang hindi nakikita. Sapagkat kung nagsisiasa kami sa mga bagay na nakikita lamang, ito po'y hindi pag-asa. Ang pag-asa na hindi nakikita ang siyang tunay na pag-asa. At ang mga bagay na hindi nakikita ay hinihintay namin ng may pagtitiis. Kaya maraming salamat po. Naririto kami, ang inyong mga anak. Patuloy na sa ganitong mga panahon ay aalamin ang inyong mga salita. Patuloy na sisiyasatin ang iyong kalooban. Napipinto na po ang inyong pagbabalik. Matagpuan niyang bawat sa pusa amin na sumusunod sa inyong dakilang kalooban. Ikinagagalak naming lubos ang makasunod sa inyong dakilang kalooban. Maraming salamat po sa ngalan ng Ama, ng Santong Espiritu. Ugasan niyo po kami ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ugasan niyo po kami ng inyong makapangyarihang banal na dugo. Linisin sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala. Amen at Amen. Purihin ang Panginoon. Sa aklat po ng Roma muli, itutuloy po natin yung ating pinag-aaralan. Magandang araw sa ating lahat. Ikatatlong linggo na po ng quarantine. At ang ibang bansa naman, ang ibang mga bansa ay may lockdown. At karaniwan ng mga tao ay nasa loob ng bahay at hindi makalabas. At sabi ko nga sa mga kausap ko po na mga pastor, sa kasaysayan ng mundo ay maitatala kung ano ang nangyari sa ating panahon ngayon. Dahil ang buong mundo ay naapektuhan dito sa tinatawag na coronavirus o pandemic disease, pangdaigdigang suliranin pagdating sa karamdaman. At mas mabuting kilalanin natin yung dahilan kung bakit nangyayari ito sa ating panahon ngayon. At marami akong napapansin, mga kapatid, ang mga iglesia ay masyadong abala na pinag-aaralan yung mga katangian ng Diyos na maaaring mag-alis sa atin sa ganitong klase ng suliranin.
Ang Diyos ay nagpapagaling, ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos ay may kakayahan na alisin tayo sa mga ganitong klase ng sitwasyon. Halos lahat ng mga mangangaral na maririnig natin ngayon sa social media, sa panahon ngayon, ang ini-encourage ang lahat ng mga mananampalataya na hindi magtatagal to, matatapos din to. Ang Diyos natin ay makapangyarihan. At yung iba nga ay talaga namang sinasabi pa nila na hindi kayo tatamaan ng coronavirus sapagkat iniingatan tayo ng Panginoon. Naalala ko lamang po yung panahon ni Daniel. Nung panahon na sila isinakop ng Babylonia, meron siyang dalawang hakbang na ginawa na napakahalaga sa kanyang panahon. Nung sila ay sinakop ng Babylonia, naniniwala ko na sa kaisipan ni Daniel, dahil sa hirap na dinadanas ng kanyang mga kababayan, ay hindi maaalis na magtatanong ang kanyang kaisipan. Pero salamat sa Diyos, nandyan yung kanyang mga salita na nagbibigay ng kasagutan. Sa aklat ng Daniel Kapitulo 9, bago po natin puntahan muna yung aklat ng Roma, nais ko lamang magbigay ng ilang payo kung paano tayo mamumuhay sa mga ganitong klase ng panahon. Ang una ay kinakailangang makilala natin kung anong panahon ang kinalalagyan natin ngayon sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. So, ulitin ko po, kailangan makilala natin kung nasa ang panahon na tayo ngayon sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kasi baka yung iba sa atin umaasa pa na pagkatapos nito ay may maganda pang mangyayari sa mundo natin. Alam niyo, kung meron man tayong inaasahang magandang mangyayari pagkatapos nito, ay mas lalong lalaganap ang mabuting balita na ang iglesia ay makakaranas ng kapuspusan ng Santong Espiritu. Pero kung aasa tayo when it comes sa paglago ng ekonomiya, pag-unlad ng mga bansa, mga kapatid, isang tiyak, pasama ng pasama ang takbo ng mundo. Kung meron mang kaunlarang mangyayari, ang tao naman ay pasama. Kung meron mang kahirapang mangyayari, mga kapatid, sinasabi rin ng salita ng Diyos na mangyayari yung mga bagay na yun sa huling panahon. At marami ang tatalikod sa pananampalataya. Marami din naman ang maglalagak ng kanilang pag-asa sa Panginoon. Tignan niyo po ang ginawa ni Daniel sa panahon na ang kanilang bayan ay sinakop ng Babylonia. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinasalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Dahil sa pagkaganap ng mga pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. Nabasa ni Daniel yung aklat po ni Jeremiah, yung sulat ni Jeremias. At nung mabasa ni Daniel yung sulat ni Jeremias, doon niya nakita na yung kanilang bayan ay malulugmok sa pagkaalipin. Mga kapatid, servitude, desolation, captivity. 70 years of desolation, 70 years of servitude, 70 years of captivity and desolation. Yun ang mararanasan ng bayan ni Daniel. No? At merong inilagay na saktong taon, kung ilang taon silang sasakupin, 70 taon. Pero gusto ko po yung sinabi dito sa verse 2, sabing gano'n, ng unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat. Mga kapatid, kung meron man tayong pinakamabuting gawin ngayon, home quarantine tayo, o nasa loob tayo ng ating mga tahanan, hinayaan ng Diyos at pinahintulutan niya na ang bawat isa sa atin ay malayo muna sa mga trabaho, sa mga kaabalahan sa mundong ito. At mismo ang Diyos na ang naglalagay sa atin sa sitwasyon upang pumunta tayo sa kanyang mga salita at unawain kung nasa ang panahon na tayo, mga kapatid. At tayo po ay nasa panahon na ng mga huling panahon. Napipinto na po ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo.
Sa anumang oras ay maaari na siyang buwabaryan sa alapaap at igawad ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig upang sunduin ang lahat ng mga mananampalataya at lahat ng mga sumunod sa kanyang kalooban. Magsigalak tayo mga anak ng Diyos sapagkat napipinto na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kung ano man ang nangyayari sa paligid natin ngayon ay patunay, kung meron man akong naaalala sa katangian ng Diyos sa kung ano man ang nangyayari sa paligid natin ngayon, mga kapatid, hindi yung ang Diyos ay makapangyarihan. Hindi yung ang Diyos ay kaya tayong itawid sa coronavirus. Hindi ang Diyos na nagpapagaling. Alam kong lahat yan ay magagawa ng Diyos natin. Hindi natin siya malilimitahan. Kung meron man akong naaalala sa katangian ng Diyos habang nangyayari ito sa ating panahon ngayon, yung pandemic disease, ang Diyos natin ay tapat. He is faithful. Bakit po? Sapagkat yung mga palatandaan na ito na nakikita natin sa paligid natin ay patunay na ang Panginoon natin ay muling babalik. Yung ipinangako niya, yung nangakong umakyat sa langit at ngayon ay nasa kanang trono ng Ama, ay nangakong muling babalik. At sa kanyang muling pagbabalik ay nagbigay siya ng mga palatandaan na makikita natin sa kanyang muling pagbabalik. Kung ako'y magpapaalam sa aking anak na ako ay bibili ng kanyang laruan. Kung halimbawa, isa kang magulang na sasabihin mo, bibilang kita ng laruan. At ang mga palatandaan na bibigyan kita ng laruan ay magbibihis ako ng kulay puti, ang aking pangtaas, at kulay pula yung aking pambaba. Tapos ito yung tricycle na sasakyan ko, pupunta ako sa ganitong lugar. Yun yung mga sign, sinasabi ko sa anak ko yung mga senyales na ako'y bibili ng kanyang laruan. Kaya pag nakita ng anak ko na sinusuot ko na yung puting damit, na pantaas at pulang pambaba, at sasakay ako dun sa ganitong klaseng sasakyan, at pupunta ako sa ganitong klase ng lugar, hindi ko pa man nabibili yung laruang nabibili ko, natutuwa na yung anak ko. Kasi nakikita niya na yung mga senyales, nabibili nga ako ng laruan niya. Kaya mga kapatid, kung nakikita natin yung ganitong mga klase ng senyales, pestilences, calamities, rumors of wars, for almost the span of 100 years, since 1900s hanggang 2020, within the span of one generation, napakaraming kaganapan na nangyari sa mundo, na siyang katuparan ng mga hula sa Biblia sa napipintong pagdating ng ating Panginoon. Mga kapatid, mas matakot kayo pag wala kayong nakikitang ganitong klaseng mga pangyayari sa mundo natin. Ibig sabihin, walang darating. Ibig sabihin, sinungaling ang Diyos natin. Hindi siya tapat, hindi niya tototohanin yung kanyang muling pagbabalik. Kaya kung pinapakita man sa atin ng Panginoon ang ganitong klase ng mga pangyayari sa ating mundo ngayon, patunay lang na ang Diyos natin ay tapat. Napipinto na ang pagbabalik ng ating Panginoon. Ikinagagalak ng mga anak ng Diyos, hindi kinakatakutan ng mga anak ng Diyos ang kanyang muling pagbabalik. Bagkus ikinagagalak natin ang kanyang muling pagbabalik. Kaya coronavirus, pagbaba ng ekonomiya, hindi na tayo nangangamba. Bakit? Ang Diyos natin ay tapat. Tiyak natuto pa rin ang kanyang pangako. At yung pangako niya, mga kapatid, ay sadyang malapit na o napipinto na. Kaya purihin ng Panginoon, pag-aralan natin yung sa Romans 1:7. Pero dun ulit kay Daniel, ano? Pasensya na po. Sabi gano'n, naunawaan niya yung salita ng Diyos at pagkatapos niya po palang maunawaan ay nanalangin na siya para sa kanyang bayan. Mga kapatid, napakahalaga na kung mananalangin tayo para sa bansang Pilipinas, ay kinakailangang nauna muna ang pagsiyasat natin sa salita ng Diyos. Kasi baka sa mga panalangin po natin, hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos ang ating mailapit sa Panginoon. Kaya kinakailangan before we pray, we shape our spirit and our soul, our mind, our thinking to the Word of God. Yung ating kaisipan ay hinubog sa salita ng Diyos bago tayo manalangin. Upang sa gayon, yung ating magiging panalangin ay isang ayon sa kalooban ng Diyos. Nakita niyo po, una munang binasa ni Daniel yung salita ng Diyos bago po siya nanalangin. Kaya po, sinabi rin yun ng ating Panginoong Hesus, John chapter 15 verse 7, manatili kayo sa akin
manatili kayo sa aking salita, hingin niyo ang inyong maibigan at ipagkakalob ito sa inyo. Hindi po sinabing humingi muna tayo bago manatili sa kanyang mga salita. Marami sa atin kapag nagpe-pray tayo, hindi sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi napapanahon. Mga kapatid, kung meron mang dapat lumalabas sa bibig natin ngayon sa mga panahon ito, Panginoon, ihanda niyo po kami, ang iglesia. Panginoon, bago ka man dumating sa napipinto mong pagdating, gamitin niyo po kami para sa ikaliligtas ng iba. Gamitin niyo po ang buhay namin para sa ikatitibay ng mga mananampalataya. Kaya po, napakahalaga na bago tayo manalangin ay nahubog ang ating pong kaisipan sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sige po, meron pa tayong 5 minutes. Actually, 8 minutes. Yun po. Para matapos po natin yung verse 7 ng Book of Romans. Chapter 1, verse 7. Sa lahat ninyong nasa Roma, mga iniibig ng Diyos, tinawag na mga banal, sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. Napag-aralan po natin noong nakaraan yung Beloved of God. Sumunod pong pinag-aralan natin yung Called to be Saints, the greatest position and the greatest transition na nangyari sa buhay natin. Ngayon naman, yung sumunod na salita, grace to you and peace from God our Father. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at Panginoong Hesukristo. 13 times na sinabi ito ni Apostol Pablo sa iba't ibang mga sulat niya. 13 beses niyang inulit-ulit yung salitang biyaya at kapayapaan ay sumainyo. Hindi niya ulit-ulitin to kung hindi ito mahalaga. Kaya niya to inuulit-ulit sa mga iglesia sapagkat mahalaga na ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ay mamalagi at lumago sa mga iglesia. Meron po akong nakikita sa sinabing ito ni Apostol Pablo kung bakit niya ito sinasabi. Grace and peace is not only a status, it is experiential. Hindi lamang ito isang kalalagayan, kundi ito'y isang karanasan. Kaya ito lagi sinasabi ni Apostol Pablo, nais niyang sabihin sa mga iglesia, alam naman natin na ang biyaya. Sa biyaya ng Diyos, nagkaroon tayo ng karapatan na maligtas. Tayong lahat ay nararapat sa hatol ng Diyos sapagkat tayong lahat ay nagkasala. Ngunit dahil sa mayamang biyaya ng Diyos, tayong lahat ay binigyan ng karapatan na maligtas o magkaroon ng pagkakataon na maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kapayapaan, nagdulot ng pakikipagkaisa o pakikipagkasundo sa Diyos sapagkat tayo ay dating kaaway ng Diyos dahil din po sa kasalanan. Ang biyaya at kapayapaan ng Diyos ang nagdala sa atin sa isang tiyak na kaligtasan at sa isang tiyak na pakikipagkasundo. At ayaw lamang ni Apostol Pablo na isipin natin na ito'y isang estado lamang o kalalagayan, bagkus ito'y isang karanasan. Alala ko nga lang po, nung binabasa ko ito, madalas tayong nag-fill up ng mga biodatas. O kaya naman, pagka tayo nag-a-apply, meron tayong mga fini-fill upan. Pagdating doon sa civil status, di ba? Ang nilalagay ng iba single, yung iba naman ay married. Minsan naisip ko lang, ano kaya tang ilagay ko doon sa civil status ay enjoying my marriage. Dagdagan ko yung salitang married ng nagagalak ako sa aking pagsasama bilang may asawa na. Iba kasi yung status, married ka. Pero iba pa yung karanasan na masaya ka na ikaw ay kasal na. Yung civil status, inaalam kung ano yung estado mo. Pero kung ano yung nararanasan mo dun sa estado mo, ibang usapin yun. Maaring ang ilalagay natin civil status, married, no, married. Pero hindi alam ng marami kahit kasal ka na, malapit ka na palang
mahiwalay sa asawa mo o malapit na palang mawasak yung inyong relasyon. Ano? Civil status, married, and I'm enjoying my marriage. No? Ini-enjoy ko o ikinagagalak ko yung pagsasama naming mag-asawa. Kaya ang biyaya at kapayapaan ay hindi lamang estado ng kaligtasan at pakikipagkasundo. Purihin ang Diyos, naranasan nating maligtas. Nasa estado tayo ng pagiging ligtas. Purihin ang Diyos sapagkat nasa estado tayo ng pakikipagkasundo sa Diyos. Ngunit isa rin itong karanasan na magdudulot ng kagalakan sa atin para maisulong ang pananampalataya kahit na sa gitna ng pagtitiis hanggang wakas. Ulitin ko po, itong kaligtasan na ipinagkaloob ng Diyos sa atin at itong pagkakasundo na naranasan natin ngayon sa Panginoon ay karanasan na nagdudulot sa atin ng kagalakan, fullness of joy, na magagawa nating ipaglaban ang ating pananampalataya hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon kahit na sa gitna ng matitinding mga pagtitiis. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo ang ganitong mga kataga, grace and peace ay sumainyo. Biyaya at kapayapaan ay sumainyo. Dahil nais ni Pablo na mamultiply, na sumagana sa atin yung biyaya at kapayapaan ng Diyos. Hindi nagtatapos nung araw na tinanggap mo ang Panginoon at tinanggap mo, ibig sabihin tinanggap mo yung kanyang biyaya. Hindi nagtatapos sa araw na nakilala mo ang Panginoon at nagkaroon ka na ng pakikipagkasundo sa Ama dahil sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang nais sabihin dito ni Apostol Pablo, sumagana sa inyo yung biyayang itong inyong tinanggap at yung kapayapaan na inyong tinanggap. Merong sinabi sa Apostol Pedro sa unang Pedro, Kapitulo 1 sa talatang 2. May 2 minuto po tayo. Ayon sa paunang kaalaman ng Diyos Ama, sa pagpapabanal ng Espiritu, upang magsitalima at mangawisikan ang dugo ni Jesucristo. Pakinggan niyo po yung sinabi ni Apostol Pedro. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. So ito pong biyaya at kapayapaan ay hindi lamang natin tinanggap at tapos na, kundi nais ng mga alagad ng Panginoon, ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro, na itong biyaya at kapayapaan na ating tinanggap ay sumagana po sa atin. Lalo na sa mga panahon na ito, mga kapatid, na tayo po ay nakakaranas ng pagsubok, pangdaigdigang pagsubok. Nararanasan natin yung mga ganitong klase ng dilema sa ating mundo. Kinakailangan natin ng masigit na biyaya at kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Kinakailangan natin ng sumasaganang biyaya at kapayapaang nagmumula sa Panginoon. Tutuloy natin bukas at pag-aaralan natin isa-isa yung salitang grace and peace. Pero nais ko munang bigyan ng pasimula yung salitang grace. Una, yung salitang grace. Naniniwala ako na ang grace na ito na binabanggit ni Apostol Pablo ay isang kapangyarihan at isang karunungan. Bakit nasabi ko pong isang kapangyarihan? Dahil kapag tinanggap natin ang biyaya ng Panginoon, isa itong kapangyarihan na kikilos sa ating kaisipan, sa ating mga puso, na magbibigay sa atin ng masidhipang pagnanasa na paglingkuran ng Diyos. Kagaya na nangyari kay Apostol Pablo. Kung bakit naglingkod siya ng mas higit sa kanino paman sa mga alagad na kasama niya, ay dahil hindi siya, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa kanya. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Hindi siya, kundi dahil sa biyayang nasa kanya. Kaya nagagawa niyang paglingkuran ng Panginoon ng kanyang pinakamabuti. Ang biyaya ng Diyos ay isang kapangyarihan mula sa kanya na ipinagkaloob sa atin, at ang biyayang ito ang siyang magiging motor ng ating pananampalataya para pagbutihan natin yung ating paglilingkod kahit na sa mga panahon na para bang wala ka ng dahilan para maglingkod sa iyong sarili. Parang wala ka ng makuhang dahilan sa sarili mo na maglingkod sa Diyos. Yung biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin, yung kapangyarihan ng biyaya ng Diyos ang magbibigay sa atin ng kakayahan para patuloy siyang paglingkuran.
Ang biyaya ng Diyos ay karunungan. Ang sabi ni Apostol Pedro, sumagana sa inyo, lumago kayo sa biyaya ng Diyos. 2 Peter chapter 3 verse 18. Datapot magsilago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. Hindi lang siya isa lang kapangyarihan na umiiral sa ating kalooban, kundi ang biyaya ng Diyos ay kailangan din nating maunawaan. Taglay ang isang gising na kaisipan. Kailangan nating maunawaan at maintindihan yung kasaganaan ng biyaya ng Panginoon. Sapagkat kung nauunawaan natin ng lubos kung ano yung biyaya ng Diyos, ito ang tutulong sa atin para gawin ang pinakamabuti na paglilingkod para sa Panginoon. Kapos po ang ating oras at hayaan nyo na po na bukas po natin tutuloy kung loloobin ng Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos, naniniwala po ako na inihahanda ng Diyos ang bawat isa sa atin sa kanyang muling pagbabalik. At magalak tayo mga kapatid. Ang mga anak ng Diyos ay hindi nalulungkot o natatakot kapag nakikita natin yung mga senyales na malapit na siyang dumating. Yung mga anak nating maliliit kapag sinundo yan sa school, hindi nalulungkot yan dahil yung magulang nila nasa gate na. Liba na lang kung bulakbol yan o matigas ang ulo niyan o maglalakwatsa pa. Ang mga tunay na anak ng Diyos, pag nakita mong susunduin ka na ng Panginoon, masaya ka na. Natutuwa ka na. At nakikita mo yung mga signs na nandyan na yung sundo mo. Mga kapatid, purihin ng Panginoon. Walang anak na nalulungkot kapag ang magulang niya ay nandyan na sa gate at susunduin na siya pa uwi sa kanilang tahanan. Purihin ng Panginoon. Ang coronavirus ay isang senyales na nandyan na ang ating sundo. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa ngalan ng inyong anak na si Kristo Jesus. Hayaan niyo po na patuloy naming maunawaan sa pamagitan ng gabay ng inyong mga salita kung nasa ang panahon na po kami. At kami po ay nasa mga last of the last days na. At kung meron man kaming inaasahan pagkatapos ng coronavirus, mas worse pa na mga sitwasyon ang darating. Pero kami na mga anak ninyo na nakaunawa ng inyong mga salita, ay lalong lumalakas ang loob na magpatuloy at gawin ang tungkulin sa paglilingkod sapagkat nakikita na namin ang mga palatandaan na nandyan na ang aming sundo. Napipinto na ang inyong pagbabalik. Patawarin nyo ang bawat isa po sa amin, ang mga iglesia, sapagkat kung minsan nag-aalinlangan kami sa inyong muling pagbabalik. Dahil marami sa amin ang totoo, nagmamahal pa rin sa sanlibutan. Marami sa amin, ang kagalakan namin talaga ay nasa mundo pa rin ito. Kaya ang inyong pagbabalik ay tila isang katatakutan para sa marami. Kaya tila ang inyong pagbabalik, Panginoon, ay hindi paghahangad para sa marami. Pero sa inyong mga anak, Panginoon, na nakakaunawa ng inyong mga salita, nalalaman namin na ipinaghanda nyo kami ng isang lalong higit na lugar dyan sa langit na bayan. Na-excite kami sa aming mga nakikita, sa aming paligid. At kung meron man kaming dapat gawin habang kami nabubuhay ngayon dito sa lupa, ay magpaglingkuran namin ang aming kapwa sa paraan na ipaalam ang mabuting balita at pagtibayin ng mga kapatid sa pananampalataya. Aming Ama, aming Diyos, pinagpapala ko po ang gobyerno ng aming pong bansa, ang aming Pangulo, ang bawat nasa gobyerno, Panginoon, hanggang sa mababang antas ng aming pamahalaan sa mga barangay, ang kapulisan, nurse, doctors, Panginoon. Ang mga nandyan sa kalsada ngayon na gumagawa, Panginoon, at naglilingkod para sa aming bayan. Ang mga ginagamit nyo sa mga grocery stores, na mga patuloy pa rin na nagtitinda, gumagawa, kayo patuloy na kumilos at tumulong sa kanila, Panginoon, at magbigay ng lakas ng loob na isulong at ipagpatuloy ang kanyang ginagawang paglilingkod para sa kapakanan ng kanilang mga kababayan. Maraming salamat po.
kayo ang patuloy na umabot sa kanilang mga sambahayan. Pinagpapala rin po namin, O Diyos, ang Door of Faith Organization, ang bawat kapastoral, ang aming pong mga leaders, Masaredo family, Panginoon, ang bawat distrito, aming Ama, pagpalain niyo po. Maraming salamat po, O Diyos, sa iyo po lahat ng papuri, ang lahat ng parangal at pagsamba at pagdakila. Pagpalain niyo rin po ang bawat fellowship na kasama namin ngayon na nag-aaral ng inyo pong mga salita. Salamat po, O Diyos, at sa iyo po ang lahat ng parangal, ang lahat ng pagdakila. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen at amen. Purihin ng Panginoon, patuloy tayo sa diwa ng pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin sa inyong mga tahanan. At patuloy nating ganapin yung mga tungkulin bilang mga mananampalataya sa napipintong pagdating ng ating Panginoon. Binabati ko mga kapatid sa Door of Faith Kuwait. Salamat sa Panginoon. Pastor Ray Pacheco, Sister Marites, Sister Lee, Caroline. Alam ko sa Taiwan po ito eh. Purihin ng Panginoon. Brother Joseph, Brother Dexter. Magandang umaga sa ating lahat. Pastor Ronnie Luna. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. God bless you po.